Hello guys, welcome tayo guys no, sa ating YouTube channel, Pinoy TV News. Yan sa ating mga OFW, yan sa sulok ng mundo. Yan, welcome po dito sa ating YouTube channel, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Yan, thank you so much sa inyong heartily support po dito sa ating channel, sa inyong panood po ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po. Ating topic ngayon guys, pag-usapan natin itong issue na dito po sa West Philippines, no? Ay dahil po ay talagang patuloy po itong tuloy-tuloy po itong pambubuli po ng China dito po sa ating mga Coast Guard. Kaya ito bago na naman, no? May bago na naman ngayong issue. Ito na naman dalawang China Coast Guard talaga ang tumira dito sa ating sa ating Coast Guard, no? Kaya lagi lang po yung ginagawa ng China. Tapos ngayon ito yung ating senador, ito yung mayroong komento si Nick Zubiri. Yun nga, gusto niyang resbakan itong pangbubuli ng China. At gusto niyang i-water cannon din. Sa tingin ko parang hindi siguro yun po ang tama na gagawin natin, hakbang na maging tahimik po dito po sa West Philippine Sea. Dahil po ay alam natin na itong China ay hindi ito susuko pag halimbawa pag water cannon nyo din, resbakan ng water cannon, imposible pag hindi din sila mag-resback. Ito po yung simula sa malaking gulo itong isyong ito, dahil ay pag resbakan natin ang water cannon, siguro ang balikan natin itong isyong ito, kung saan po ito nagsimula. Balikan po natin kung saan po ito nagsimula. Nagsimula po ito yung approval ni Marcos, yung IDCA. Yung pumasok na yung IDCA sa atin, bumalik na yung IDCA sa atin. Kaya doon po nagsimula itong pagbubuli ng China sa atin. Siguro kaya kung may iba mang gagawin tayo, kung iba man tayong proseso, siguro hindi tayo re-resback ng bumbahan tayo ng water cannon dyan, no? Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. At wala po talagang ibang soul dito, kundi ay mismo si Marcos ay makipag-usap dito ng personal, at saka talagang face to face talaga ng makipag-usap, no? Yung friendly approach natin, tapos gagawin natin yung kung ano po talaga yung gusto nila. Hindi naman natin ibibigay natin yung hayaan natin yung makuha nila yung kuhan, pero yung ang atin yung pagiging peaceful po dyan, na walang mangyayaring gulo, no? Kaya yun po ang dapat na kuhan gagawin nitong si Presidente Marcos, na mismo siya mismo ang makipag-usap, president to president, para ito malulutas yung problema na yan. Kasi pag lagi tayong ganon, ay talagang dumating talaga sa punto na lumaki po itong sumiklab po itong gulo na malaki. Kaya yun po ang kasi nawala na po siya ng kanina, nakita po natin na itong si Marcos, parang nakita natin na wala na po siyang hindi na pa siya nakipag kuhan sa China, as in puro lang siya doon sa Amerika, US na siya lagi, no? Doon na siya sa mga ibang bansa talaga na kapag kuhan dikitan. Kaya mas lalong nag-iinit itong issue ng West Philippines. Kaya yung dapat ay kaibaganin natin, no? Kaibaganin natin at kausapin ng maayos, harap-harapan kausapin, para po ay maging peaceful po yung West Philippine Sea.
Kasi wala po tayong panglaban diyan na makipag-bakbakan tayo ng water cannon. Sa tubig lang nga taluin na tayo, no? Tubig lang yan nga bakbakan, talagang tataluin pa tayo dyan. Kasi mas marami silang barko, mas marami malaki yung mga barko nila. Ang sa atin, yan lang naman ang barko natin, no? Tsaka mga maliit pang barko natin. Kaya kahit sa water cannon lang, gira lang water cannon, wala tayong laban dyan. Kaya yung gagawin natin, tama yung sinasabi ni Senator Tolentino na dapat ay nakapag-usap, no? Si President Marcos, friendly approach, tapos ay pag-isipan ng dapat decision ni President Marcos. Kaya yun guys, no? Yun ang ating komento at reaction yan po sa isyong West Philippines. Kaya again, thank you so much sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta dito po sa YouTube channel. Please, sa mga bago po dyan, don't forget, no, like and share and subscribe natin. Thank you so much. Bye-bye and God bless you.